Ito ang patunay kung bakit ko nasasabi na malala na ang sakit nito si Bongbong Marcos. Basahin po natin ang sabi niya. Free calls for OFWs in Middle East now available, says Marcos. Pambihira. May sakit ka nga, Bongbong Marcos. Kailangan ka magpunta sa New York. Pambihira. Parang style ni Lacson to. 2026 na, Bongbong Marcos, ano ka ba? Hindi lang pre-calls ngayon. Naalala ko dati, nung ako'y bata pa, pupunta pa kami sa PLDT para kami tumawag sa aming mga lolo. Kasi wala kaming telepono. Ganun nung ako'y bata eh. Aba, pambihira. Hindi na po tawag ngayon, video call na. Pambihira ka po. Tapos sasabihin mo libre. Ang laki ng problema ng mga OFW doon. Yung iba gusto nang umuwi, hindi makauwi, tapos sasabihin mo walang biyahe. Eh, ilang bansa na nagpunta sa Middle East para kuhanin yung kanilang mga citizens, yung kanilang kapwa ng ibang bansa. Tapos ikaw magpapalusot na hindi natin makuha yung dahil may gera. Tapos yan ang i-o-offer mo. Eh talagang sunog na ang utak mo. Yan ang i-o-offer mo na solusyon at tulong sa mga Pilipino. May free call sa OFW. Adik ang animal. Yung pag-iisip mong yan, isip ng adik talaga yan. Kayo naman mga nakapaligid sa kanya, ikaw Claire, sama mo na yung ombudsman, total lagi niyong pinagtatanggol yan. Kung sino-sino man dyan, NBI or ano, hindi ko na alam kung sino-sino pag nagtatanggol sa tao nito, yung mga sekretary mo. Hindi nyo man lang sinabihan na nagmukhang tanga dito si Bongbong Marcos. Wala man lang Oy, Bongbong, wag kang magsasalita. Wag mong sasabihin yan. Ano ba yan? Nakuha lang ni Bongbong Marcos. Walang nag-suggest sa kanya, ito maitulong natin. Meron tayong programa, libreng tawag. Hindi lang naman basta naisip ni Bongbong Marcos yan, may nag-suggest sa kanya. Ang katangahan lang niya, siguro dahil addict nga siya, sumang-ayon naman. 'Di ba? Wala nga isip eh, tanga nga eh. Pero yung nag-suggest sa kanya, yun na mas lalong tanga. Pambihira ka. Bakit naman yung programa? Sandro Marcos, tinatarantado yung tatay mo. Yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga suggestion, parang adik, pang-adik. Ha? Dapat magalit ka rito, Sandro. Pagalitan mo yung nagsuggest sa tatay mo nito, nagmumukhang tanga yung tatay mo. Mukha na ngang tanga, ginagawa pang lalong tanga. O pambira, tingnan mo naman. Pag ako sasabihan, oy, ng ano ko, kunwari, boss ko, oy, meron kang bonus, meron kang free tawag sa Middle East. Batuhin ko yan. Pambira. Di ba si Lacson din sinasabi? Aabutin daw ng 4-5 taon pagpapadeliver lang ng 800 billion na maleta. 4 na taon. So anong ibig sabihin nun? Yung pag-iisip ni Lacson, siguro 1960s pa. Yung wala pang eroplano, hindi may eroplano na nun. Wala pang yung technology. Ganito rin to si Bongbong Marcos. Diba? Makaluma ang utak o talagang sunog ang utak dahil sa droga. Next po. Eto. Pag-usapan natin itong dalawang napakalinis na walang ginawang kababuyan. Nagdemanda, di ba? Yung isa, alam naman natin kung ano na issue niyan. Yung isa naman, nagfa-follow sa di umanong porn na social media. Yung dalawang malinis.
nagsama. Sige pasok. Magkasamang dumating sina Representative Laila De Lima at Father Flavie Villanueva sa Department of Justice. Nagsampa sila ng magkahiwalay na reklamong perjury laban sa 18 dating Marines na nagsabing nag-deliver sila ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno mula umano kay dating Representative Zaldico. Sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng mga dating sundalo, sinabi nilang inutusan sila ni Ko na mag-deliver ng mga maletang may lamang pera. Kabilang sa binanggit na nakatanggap ng pera umano, si De Lima. Mariin niya itong itinanggi. Sa National Bureau of Investigation naman, nag-file ng cyber libel complaint sina De Lima at Father Flavie laban sa abogadong si Levito Baligod na kasama ng mga dating sundalo. Since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ako kasinungalingan. Paano kung totoo? Diba? Paano kung totoo yung sinasabi? At tatandaan mo, De Lima, nakausap namin yan si Atty. Baligod. Na-interview namin yan. Maraming ilalabas na ebidensya yan. Sunod-sunod yan. No? Ikaw ay tumanggap ng envelope. Ngayon, pag-usapan natin. Sino ba ang mas kapani-paniwala? Si De Lima o itong si Flavie na dating adik na sinasabi niya pa, pinagtatanggol niya yung nagtitinda ng droga, okay lang naman kasi yung mga small time, para lang kumita. Anong klaseng pari ito, no? Para lang may pantustos sa pagkain na pang-araw-araw. So yung mga kumikita, nagbebenta ng shabu, tigwa 150, pinapalabas nito, di umano na okay lang. So sino mas papaniwalaan nyo? De Lima, Flavie, o yung 18 Marines? O si Atty. Baligod? Definitely may nagsisinungaling dito. Ang tanong na lang, sino yung may ebidensya? Sino yung mas kapani-paniwala? Sino yung may record ng droga? Hello? Sino yung addict? At sino yung nagluluto ng droga? O may koneksyon sa drug lord? Yung 18 Marines ba? Si Atty. Baligod ba? O itong dalawa? Kasinungalingan. Nabanggit din sa affidavit na si Ko umano ang gumasto sa pagbisita ng mga kinatawan ng International Criminal Court sa Pilipinas at isa umano sa pinuntahan nila ang Bahay Kalinga para makausap ang mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Ito raw ang dahilan ng pagdulog sa DOJ ni Father Flavie. Sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing nung panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Father, kaya mo bang sabihin sa Diyos na hindi kayo nakatanggap ng pera? O kung ikaw ay hindi man, si De Lima hindi nakatanggap ng maleta. Yun lang eh. Ikaw ba naniniwala na yung ICC hindi rin nakatanggap ng pera? Kasi kung ipinipikit mo mata mo dyan, Father, gaya ng pagpikit mo sa mata mo, kung ano mang pinapanood mong website, kung ano man ang tinitira mo dati, na ikaw ay nasa seminaryo na di umano, baka sabit ka ngayon, Father? Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Alam mo, dapat magsalita ang Catholic Church dito eh. No? Sa akin lang kung sa tingin nila tama itong ginagawa niya, sige, so be it. Manahimik kayong Katoliko. Pero kung tingin nyo mali na itong ginagawa nitong pari na ito,
Even yung sinabi niya na siya'y patungkol sa dati siyang nagdodroga, may dapat ito pinapatahimik niyo. Ako'y nagtatanong lang, wala ba kayong, standard sa inyong mga pare? Ako'y nagtatanong lang. Hindi ko naman kayo pakikialam, kung wala, 'di okey lang. Grupo niyo 'yan, eh. Totohanan. Sa tanong kung sino ang nasa likod ng mga umunoy dating Marines, sabi ni De Lima, Could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. Kita niyo, parehas sila ng direksyon ni Trillanes, 'di ba? Ang issue dito, sige sabihin natin timing nga. For discussion purposes kahit hindi, sige timing. Ibig ba sabihin kung naka-timing 'yon, hindi kayo tumanggap ng envelope? Hindi tumanggap si Trillanes ng $2,000,000? Yung mga sinasabi nilang tumanggap ng maleta, hindi ba totoo? Kung timing man? Yan ang sabihin ninyo. Yan ang anyway, nagdemanda ka, eh. Magkakalabasan sa korte yan. Ang problema lang nito baka kaya nagdemanda 'to, ang hahabulin nitong si De Lima ano, para hindi na puwedeng pag-usapan sa labas. Kasi nga magiging sub judice, 'di ba? Pagka nakasampa na yung kaso, hindi na puwedeng pag-usapan sa labas kasi makokompromiso yung ebidensya para maiwasan ang, trial by publicity. Posibleng ginawa ito ni De Lima para makaiwas siya. Dahil alam natin marami pang ilalabas na ebidensya itong 18 Marines laban sa kanya. So, para hindi siya masira sa publiko, so para yung tingin ng dilawan sa kanya malinis pa rin na hindi siya pumapatol sa driver, ay hindi siya pumapatol sa envelope, malinis pa rin ang tingin sa kanya ng pinklawan, 'di ba? Malinis pa rin siya sa publiko, habang yung pala, yung kaso niya nandoon, natatalo na siya sa korte. Hmm. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. To confuse, to create confusion. hiningan namin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Pero nauna nang sinabi ng Vice President na hindi niya kilala ang mga dating sundalo. Sinabi rin niya na walang makapagsabi sa kanila na kinausap o nakipagkita siya sa mga ito. Alam mo ridiculous 'yan, eh, okey? Na kasi tatandaan po natin, tao ni Saldico 'tong mga 'to, gets niyo? Alam naman natin si Saldico galit sa Duterte. Alam natin lahat 'yan. Buong Pilipinas alam 'yan. Katanga mo na lang sa pulitika kung hindi mo alam 'yan. Alam lahat 'yan. So, kung ang boss niyo galit sa Duterte, chances are, okey, hindi ko sinasabing lahat sila o gano'n silang lahat or meron man sa kanilang galit sa Duterte. Pero siyempre ang loyalty niyan na kay Saldico, 'di ba? Ah, hindi ko sinasabi rin na isip nila tama si Saldico, pero siyempre boss mo 'yun, eh. So, paano magiging pro Duterte 'to? Dahil kung ikaw ay pro Duterte, hindi ka papayag in the first place maging tauhan ni Saldico. Doon pa lang, alam mong binabanata na si halimbawa ako 'to, binabanata na si Sara at alam kong tama si Sara, magre-resign na ako. Tama po ba? Okey? Hindi ko man nilalahat, 'no? Pero napaka nakakatawa na sabihin DDS 'tong mga 18 Marines. Ang labo nun, 'di ba? Ginagamit nga yung pera na 'yan, yung mga mali-maleta na 'yan para yung iba diyan para banatan si Sara. May mga trolls nga raw sila diyan, eh. Yung mga deliveries nila sa media pa nga, 'di ba? Alam naman natin kung saan kampi ang media. Yung ibang dinidelibera nila ng pera trolls para anuhin, atakihin ang mga Duterte.
Hmm. Buwelta naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte, wala umano ni katiting na kredibilidad ang sinabi ni na De Lima at Father Flavi. Hindi raw ito nararapat pang sagutin. Sinabi naman ni Baligod na handa silang harapin ang mga akusasyon. Sana raw ang mga nabanggit sa affidavit ay handa ring harapin ang mga akusasyon nila. Kaya mabigat siya sinabi ni Attorney Baligod diyan, harapan 'yan. Kami tatanggapin namin, kaya naming harapin, kayo ba? 'Di ba? Halimbawa, ako si De Lima, kung ako hindi talaga nakatanggap ng envelope, okay sa akin, imbestigahin niyo sa Senado 'yan, na mapitpit ang mga betlog ng mga 'yan, nang sa gano'n, lumabas na makasinungaling yang mga animal na 'yan. Pero kung ako si De Lima at nakatanggap ako ng envelope, iiwasan ko yung imbestigasyon diyan. Bakit? Mahuhuli't ko, lalabas baho ko diyan, eh. Nage-gets niyo po? Yan po yung sinasabi ngayon ni Attorney Baligod. Tingnan natin sinong takot sa imbestigasyon. Diyan pa lang makikita na natin sino magnanakaw. Nagsampa rin sa DOJ ng reklamong cyber libel si Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang laban kay Baligod. Ako, sasabihin ko ng diretsahan, wala akong tiwala dito kay Katapang. Bata to ni Boying, eh. 'Di ba? Ano pang magiging prutas kung ang puno gano'n? At cyber libel complaint naman laban sa 18 ex-Marines. Sa Supreme Court naman, nag-file si Katapang ng disbarment complaint laban kay Baligod dahil sa mga hindi totoong payag nito sa media. Matatanda ang sinabi sa affidavit ng mga dating sundalo na si Katapang umano ang nagbigay ng 8 maleta kay Ko sa isang hotel. Mariin itong itinanggi ni Katapang. Ito muna ha. Nagbigay siya ng 8 maleta at alam natin kung magkanong laman ng maleta niya, napakalaki niyan, milyon-milyon yan. Nagbigay siya ng maleta kay Saldico. Anong ibig sabihin nun? Merong natatanggap na pera si Katapang para siya makapagbigay ng ganong karaming pera. 'Di ba? Ibig sabihin, merong illegal transaction si Katapang para ka magbigay kay Saldico. Na si Saldico naman gagamitin yung maleta na yon kung kanino mang Poncio Pilato o sino mang mataas sa posisyon, ibibigay niya kung kanino man. At sinasabi naman, 'di ba, nagdi-deliver si Saldico doon kay Marcos at kay Romualdez. Hindi lang natin alam kung yung binigay na maleta nitong si Katapang na 8, kanino niya idediretso. But one thing for sure, kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, may illegal na ginagawa si Katapang. Gets? At saan niya pa kukunin yung illegal na yan? Di sa Bucor. Di ba? Oh. Siya ang, dyan eh. Director dyan eh. Siya ang Bucor chief. Saan pa kukuha ng pera yan? Sa PhilHealth. Hindi ko alam. Pero it seems obvious sa Bucor. Di ba? Yan ang ginibangan. Naalala nyo, si Bantag, ginibanga yung mga kubul-kubul dyan. Anong balita ngayon? Balik na naman ang kubul. Malaki po ang kita dyan sa Bucor. Di ba dyan din galing si De Lima? At alam natin kung anong gawain dyan. Kaya nga nakulong. Di umano. Yan yung nangyari dyan. So may kitaan talaga dyan. Nagigets? Ngayon, ang tanong na lang, sinong nagsasabi ng totoo? Si Katapang o yung 18 Marines? Na-waylaid lang sila ng mga nag-uudyok sa kanila na mag-testify against me. Willing naman ako kung basta i-withdraw nila yung statement nila na nag-deliver ako ng 8 maleta. Hindi na rin siguro, hindi ganyan ang mga Marines, laban bawi, hindi ganoon. Hindi ganyan ang mga laban. Sabi nga nila, handa na silang mamatay dyan eh. No? Pero sige, kayo tanungin ko, kayo mga manonood. Diba? Anong sa tingin ninyo? Wala tong kinikita sa Bucor?
Sa tingin nyo ba, wala ng droga sa Bucor? Sa tingin nyo ba, wala ng kubur sa Bucor? Sa tingin nyo ba, walang tilapia sa Bucor? Ako'y haka-haka lang naman eh, di ba? Oh. Simple lang eh. Parang pagsikat ng araw yan. Nababalitaan natin, bukas sisikat ang araw. Kung tatanungin eh, nakakita ba ako ng araw? Hindi pa, nang malapitan, pero from afar. Nakakita tayo. Di ba? Ganyan din naman sa Bucor eh. Meron tayong nababalitaan and from afar. Meron talaga tayong nakikitang anomalya. Binuking na yan, panahon pa ni PRRD. Anyway, yan na lang usapin dyan. Kapani-paniwala ba itong sinasabi ni Katapang? At hindi ako corrupt. Sagot naman ni Baligod, inaasahan na nila na meron pang mga darating na reklamo laban sa kanila pero hindi raw sila pinanghihinaan. Teka muna, ano daw? Hindi raw korap si Katapang? Naniniwala kayo doon? Ako hindi. Ewan ko sa inyo kung utu-utu kayo. Ng loob. Ayon sa DOJ, pag-aaralan pa nila ang mga isinampang reklamo para matukoy kung uusad ba ito sa preliminary investigation. Para Next topic tayo. Ito, bago natin pag-usapan itong ipag-uutos ni Bongbong Marcos na bawasan ng pagnanakaw. Mabanggit ko lang sa inyo, hindi nyo ba napupuna itong partnership ni De Lima at saka ni Lacson? Talagang ano na eh. Si Lacson, hinaharangan na wag maimbestigahan sila Bongbong Marcos at Tambaluslos sa Blue Ribbon. Ito naman si De Lima, inaatake Duterte. Yan po yung tambalang partnership na Lacson De Lima. Alam mo, bagay kayong dalawa. Hindi, ganyan po Ganyan po itong mga kain-suka. Ganyan na yung kalidad ng partnership nila. Parang itong mag-boyfriend, girlfriend si Lacson at De Lima. Parang ganon. Parang yung partnership. Diba? Yung isa haharangan ng investigasyon. Merong grupo na haharang si investigasyon, wag matuloy ang investigasyon sa ghost projects dahil sasabit yung mga mastermind na magpinsan. Tapos meron naman yung the likes of De Lima na ibabalik, ibebuelta sa Duterte yung problema. Kita nyo? Ganun umiikot ang game plan nitong mga magnanakaw. Nabanggit ko lang. So pag-usapan natin itong ipag-uutos ni Bongbong Marcos na bawasan ng pagnanakaw dahil malaki problema natin sa gerang ito at talagang tatamaan yung ekonomiya natin. Maas pero mabagal bumaba. Ito ang patutsada ng mga kongresista kaugnay sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi nila, tila nananamantala ang ilang kumpanya ng langis. Kapag ang fuel is going up, within 1 week, ang bilis ng taas natin. While if the fuel is going down, ang hina ng baba natin. Alam mo, kung si Bongbong Marcos hindi inutil, may punto yung sinasabi nito eh. Pag tumataas ang presyo sa merkado ng gasolina, ang bilis magsitaas nito mga animal na itong mga gas station. Pero pag bumababa, ang tagal nila, utay-utay. Pero pag tumaas, taas agad. Di ba? Huwag naman kayong swapang. Ito panawagan ko sa inyo. Mga gas station, napakaswapang ninyo. Sabi nga ni Bongbong Marcos, may stock pa naman tayo.
So sa madaling salita, nabili nyo ng mura yan. Bakit ibebenta nyo ng mahal? Dahil nagkagera. Mali naman atang diskarte yan. Yan po ay utak negosyante. Hindi po yan utak na may pagmamahal. Hindi po yan utak ng Pilipino. Wag namang ganun. Diba? Hindi, buti kung nabili nyong mahal, okay lang. Hindi, stock nyo yan eh. May stock pa rin tayo. Pero giit ng Department of Energy, ayon sa batas, wala naman kasi silang direktang kapangyarihan na kontrolin ang presyo ng petrolyo. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. Yan. Kung hindi inutil yung presidente nyo, kahit na hindi nila pwedeng diktahan ang presyo nitong mga gasolinahan, kung may influence si Bongbong Marcos, hindi siya tanga, hindi siya inutil, kaya niyang diktahan niyang mga yan. Yan ba nagbabayad ng tax ng sapat? Alam mo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Baka lang din, inutil nga eh. Itong presidente natin. Hindi po pwede. Wala kang magagawa. Anong klase kang presidente? Nailagay nga niya, alam niya nang magnanakaw yung pinsan niya. Nailagay niya pang speaker. Hello? Sinabi ni Tiangco, pinapagalitan niya nga si Tambaluslos. Ilang bang kotse gusto mo? Ilang bang jet ang gusto nyo? Ilang bahay sa force ba gusto nyo? It means alam niya magnanakaw yung pinsan niya. And yet nailagay niyang speaker. Tapos dito wala siyang magawa. Huwag nga kami. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify. What's positive about the news today is that they have agreed to stagger it. Stagger in the sense that in the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Kaya kita sabi niya, ang tataas kasi, kunwari 20 pesos, ang good news doon, uutay-utayin nila. Yung pala, yung utay-utay, kada araw magtataas. Hindi ganun dapat. Ang utay-utay niyan dapat kada linggo. Magtaas kayo ngayon kasi every Tuesday nagtataas eh. Magtaas kayo. Tapos susunod na taas next Tuesday ulit. Hindi yung araw-araw. Stock nyo lang yan eh. Napakagahaman nyo naman. Nagpapatuloy ang diskusyon sa Kamara kaugnay sa hirit ng Malacanang na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax. Inutil talaga to. Ba't sabihan mo pa yan? That automatic na yan. I-announce mo pa sa media. Huwag nga tayo maglokohan. Kung yung presidente hindi inutil, alam naman niyang may hawak ni Tambaluslos yung karamihan dyan sa Kamara. Sabihan niya lang, oy, bigyan niyo na ako ng emergency power. Alisin ko yung excise tax. Huwag niyo nga kami niloloko. Ayaw mo lang, Bongbong Marcos. Pinaiikot-ikot mo kami. Hihingin mo pa, i-announce mo pa sa media. Isang tawag lang yan eh. Ano ka naging presidente ka pa, inutil ka? Ano naging presidente ka, wala kang influence? Hindi ko sinasabing baliin mo ang batas. Pero dapat may influence ka. Pagdinig kanina, ipinakita ng Department of Finance na milyong halaga ng pondo ang mawawala sa kita ng gobyerno sakaling mabura ang excise tax. Ayon sa kagawaran, aabot sa halos 136 billion pesos ang revenue loss sakaling ma-abolish ang excise tax simula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon. Okay, teka muna. Okay, magkano raw mawawala? Mga 136 billion kung aalisin natin ang excise tax. Ngayon, hanggang sa December 2026.
Magkano lang yan? 136 billion lang. Eh, magkano yung pinapadalang maleta? Nasa 800 billion. Bongbong Marcos, ipatawag mo. Bawasan ng nakaw. Magsusurvive tayo. Pwede ba? Ngayong taon, yung kamanyakan nyo sa pera, bawasan nyo. Yung kagahaman nyo sa pera, bawasan nyo. Yan, isa sa legacy yan, oh. Isipin mo. Buong mundo nagtaas ng gasolina. Pilipinas, hindi. Bakit? Inalis yung excise tax. Di ang galing mo nun, Bongbong Marcos. Kung hindi kayo swapang, di ba? I mean, napakaliit ng 136 billion compared sa mga pinamimigay sa inyo na 800 billion. Hindi naman siguro magugutom up to the 10th generation kung mabawasan ka 136 billion. Kung tumatanggap ka naman ng 800 billion, pambihira naman. Naman. Bawasan lang. Ipag-utos mo lang. Pwede ba, honey? Bawasan natin ang nakaw natin para sa mga Pilipino. Explain mo lang sa mga congressman, sa mga kamag-anak. Bawasan natin ang nakaw. Anak, bawas tayo ng nakaw ha. Ano lang. Sweetheart, bawasan mo ang coke, babawas tayo ng nakaw para makapaggasolina yung mga kapwa nating Pilipino. Ngayon lang naman. Noong nakaraang taon, nakakuha ng pinakamalaking kita sa excise tax ang pamahalaan mula sa gasolina na may halos 48%. Nasundan naman ang diesel na may halos 41%. Kerosene ang may pinakamataas na halaga ng excise tax na may 10 pesos kada litro. 6 pesos naman kada litro sa diesel at 3 pesos sa LPG. Sa kabila nito, pagbibigyan ng Ways and Means Committee ng Kamara ang hirit ni Pangulong Marcos na magkaroon ng kapangyarihan para suspindihin ang excise tax. Hindi natin sinususpend pa ang hindi Congress ang nagsususpend, pero binibigay natin yung power na ito sa presidente mismo because he is in the best position. Nilalagay lang natin yung mga limits within which kailan, paano at gaano katagal niya lang pwedeng i-exercise ang pagsususpend ng excise tax. Aminado ang Ito lang, simple lang to. Ang hinihingi, emergency powers. Hindi martial law, ha? Baka sumobra sa powers to si Bongbong Marcos. Gahaman eh. Hindi lang, gahaman sa pera, gahaman sa power. Baka mauwi tayo sa martial law, ha? Okay, nililinaw lang natin. Pero wag na nating paikot-ikutin. Sabi ko nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag nasuspindi ang excise tax, it means seryoso si Bongbong Marcos. Tulungan ang Pilipino. Pag hindi nasuspend ang excise tax, kunwari lang si Bongbong Marcos na concern sa Pilipino. Pero in reality, ayaw niya talagang tanggalin. Naglilinis lang ng pangalan, kunwari may ginagawa, ginawa niya ang gusto niya, ginawa niya ang kanyang magagawa, pero hindi nangyari. In short, gahaman talaga sa pera. Ayaw mabawasan ang kita ng gobyerno. Dahil alam natin, may maleta issue. As simple as that. Kasi pwede naman eh. Kung gusto, pwede naman. Alam naman natin yan. No? So, tingnan natin kung mababawas talaga. Kasi marami namang binanggit si Bongbong Marcos na hindi nangyayari, di ba? Kunwari, hindi pa papasukin ng ICC, pero pinapasok. Kunwari, hindi pa papasukin ng EDCA, pero pinapasok. Kunwari, hindi pa papasukin ng baril sa KOJC, pero pinapasok. Lahat yan puro pagkukunwari. Ito na naman tayo sa another pagkukunwari. Pagkukunwari na gustong suspindihin ang excise tax, malalaman natin
kung sususpindihin o hindi. Malalaman natin ang totoong gusto ni Bongbong Marcos. Next po. Ito, pag-usapan natin, kayo ba naniniwala na mayroong mga Pilipino na naging espiya ng China? Dahil ito ang pinag-uusapan ngayon eh. Ito nga isang diagram ipinakita ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kung paano raw na-recruit ng mga dayuhan ang tatlo sa ating mga kababayan. Ang tatlong na-recruit umano ay itong sina alias Lawrence, na dating empleyado ng Department of National Defense bago lumipat. Ito lang tingin ko dito sa patungkol dito sa espiya ng mga Pilipinong espiya ng China. Nakakatawa to. Dahil una, sa laki ng gera sa mundo, we are the least concerned ng China. Ang dami nilang dapat atupagin. 'Di ba? Alam naman natin na ito ay kalaban ng Amerika. So, meron silang sarili nilang gera. Bakit tayo? Wala nga tayong rocket. Hindi nga tayo makalaban sa tubig. Hindi tayo pag-aaksayahan ng panahon ng China ngayong panahon na ito. Alam nyo kung bakit? Ginagamit lang ito ulit nitong kampo ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Alam naman natin wala tayong problema sa China eh. Ang problema natin, Amerika. Yan ang sumasakop sa atin. Hindi po kami pro-China, hindi po. Kasi wala naman tayong gerang dapat samahan. Hindi tayo dapat sumama sa gera sa Amerika, hindi tayo dapat sumama sa gera sa China, wala tayong kakayanan. Bakit sali tayo ng sali sa isang gera na hindi naman natin kaya? Nilalagay nyo sa alanganin ng mga Pilipino. Tingnan nyo yung ibang bansa. Ang concern nila, yung gera. Paano kukunin yung mga kababayan nila doon sa naipit sa gera? Nagpadala na sila ng eroplano. Tiktong gobyerno natin. Mga wala talaga kayong puso. Hanggang ngayon, ang gerang inaatupag ninyo ay gera sa Duterte. Alam naman natin, ikukunik na naman tong China na to sa Duterte. Kaya nagpapakalat na naman sila ng ganitong klase. Ang corny, di ba? China, kukuha ng espiya para espiyahan ng Pilipinas. Wala na talagang maisip na matinutong gobyerno natin na ito. Ginagawang panikip-butas doon sa pagnanakaw sa ghost projects. Ginagawang panakip-butas para banatan ang mga Duterte. Panakip-butas dahil wala silang magawa dyan sa gera, ni hindi man lang nila makuha yung mga kababayan nating nasa gitna ng krisis, nasa gitna ng danger dyan sa ibang bansa. Dito sila pro-China. Pambihira. Ewan ko, ayoko nang i-ano tong mga ito, mga wala talagang kwenta tong mga sinasalihan nitong gobyerno natin. Taas ang kamay ng nakapanood na ng video ni De Lima. Hindi, taas ang kamay. Napanood nyo na yung video ni De Lima? Doon sa mga hindi pa, ito papalabas natin ha. Palabas natin itong video ni De Lima. Dito muna, pasasayahin ko muna kayo, okay? Sige, pasok. Ang hindi natin gets ay kung bakit si VP Sara ay naaatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. Ayos. May pagkababae. Nasasamid ako sa iyo, De Lima. Pambira. Oo, para siya makababae. Ikaw ba? Ako'y nagtatanong lang. Ha? Ikaw ba, De Lima?
Wala ka bang ginawa na even yung sarili mong aksyon, parang nababoy ang kababaihan? Ako yung nagtatanong lang, ha? Wala naman tayong ibinibintang kasi dito parang concerned ka sa pagkababae mo, eh. Or hindi lang sa pagkababae mo, yung pagkababae in a whole, ha? Baka naman sabi ko nga, baka sa sarili mong aksyon meron kang ginawa na nababoy ang babae. Oo, ang pagkababae ng buong mundo baka meron ka nagawa, 'wag naman tayo maging santo-santita rito. Baka lang naman. Kayo ano sa tingin ninyo? Kasi ito si Delima parang may "Di ko gets, di ko gets." Ay naku para kang nagmumurang kamatis, ang pangit. Oo, itsura mo lola na. Hindi ko po iniinsulto yung matatanda kasi ako rin naman, itsurang lolo na pero 'wag ka namang gumaganyan ang ano, sa totoo lang, 'di ba? Ang sagwa. Dahil ba sa kakampi niya ang nagsalita? Dahil ba ang mga sinabi ay sa konteksto ng pagtatanggol sa kanya? Teka muna, okay. Ito, sasaglitan lang natin, napaka-importante nito. Ito yung binanggit ni Suntay tungkol dito sa isang artista na tungkol sa pagnanasa, 'di ba? So, hindi natin tinatapik ito kasi alam naman natin yung konteksto nito. Tatandaan po natin, kitang-kita naman na pinapalaki nila itong issue na 'to. Bakit? Una, pantakip doon sa 18 ex-Marines, 'di ba? Kailangan lagyan nila 'to ng kulay. Kasi masyadong malakas yung balita ng 18 ex-Marines. So binanatan dito si Suntay. At alam naman natin yung konteksto ni Suntay dito. Hindi ang ibig lang sabihin ni Suntay, hindi mo pwedeng idemanda ang isang tao dahil sa kanyang pagnanasa. Hindi naman niya ginawa. Yun po ang konteksto ni Suntay. Okay, hindi ko po sinasabing tama na ikaw ay magnasa sa isang babae. 'Di ba? Na hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman asawa, hindi mo nga girlfriend, hindi mo nga ata kakilala. Okay? So hindi po tayo nagmamalinis. Hindi ko sinasabing tama si Suntay, hindi ko rin sinasabi yung mga nagmamalinis diyan na sinisira nila ang pagkababae or binabastos ang pagkababae nitong si Suntay. Hindi po gano'n. Kasi ang sinasabi nila, respetuhin naman daw yung mga babae. Ang punto ng iba, teka muna, yung mga suot nga ni, 'di ba? Itong artistang ito yung suot nga niya. Ano bang gusto mong isipin? Yung paglabas mo sa kalendaryo ng ganyan ng suot mo, ano bang gusto mong isipin ng taong bayan? Pag nasaan si Dilima. Di ba? Ikaw nagsuot ng ganyan, 'di ba? 'Di ba? Sino mong gusto mong pagnanasaan? Oo. Pero yung punto naman ng iba, may karapatan niyang magsuot ng ganyan. Huwag naman natin sabihin na 'pag nagsuot ng ganyan, meron ng karapatan ng mga kalalakihan. Okay? Tayo'y binabalanse lang natin. Pero kasi kung ako ang tatanungin, personally kung ako tatanungin, sa ganitong sitwasyon, ang dapat kino-correct natin, sarili natin. Nage-gets? Halimbawa, ako 'to si Suntay. Sasabihin ko sa sarili ko, "Wag naman ako magnasa. Hindi ako nagmamalinis pero pipigilan ko yung sarili ko, wag naman ako magnasa." Kung ako naman si Ann Curtis, sasabihin ko sa sarili ko, teka muna, wag naman ako na magsuot ng ganito." Nakikita niyo yung point? Hindi ka magtuturo kung anong gagawin ng kabila. Ang ituturo mo yung sarili mo, ano ba yung responsibilidad mo sa Diyos. 'Di ba? Eto mulit po hindi tayo nagpapakamalinis. 'Di ba? Lahat naman tayo nagkakasala. Pero ang point dito, wala kang maaayos sa sarili mo kung ang ituturo mo yung iba. Parang sasabihin mo, "Ay, kaya ako nagnasa, ganyan ka." O, sasabihin naman nung isa, "Bakit mo ako pinagnanasaan? Bakit kahit ba ganito suot ko kahit ba maghubad ako rito, walang ganunan." 'Di ba? Nakuha niyo na yung point. Pero ito yung kabuuan Kabuuan nitong issue na 'to. Ginagamit ito
para siraan. Yung 18 Marines hindi pag-usapan, tapos para siraan si Sara. Pansinin nyo, puro yung mga santo-santita, kala mo kalilinis, na yung iba naman nakikipagtalik sa hindi nilang asawang driver, kumakasita. Wala po tayong pinagsasabihan kung sino, ha? Di ba? Eh kung may frailties of a woman, meron din frailties of a man. Pero sinisilip nyo yung iba, nagpapakalinis kayo, akala nyo santo-santita kayo. Yun eh. Para ano? Tamaan ang Duterte. Exactly yan yung ginagawa ni De Lima. Nagigets? Tuloy natin kay De Lima. Isn't the dignity of women far more important to her than personal or partisan interests? Isn't decency in public discourse weightier than political theatrics in pursuit of presidential ambition? Yan. So sinisilip niya si Sara, bakit tahimik ka? Di ba? Ano bang importante sa'yo? Yung sarili mo? O yung dignidad ng kababaihan? Pati ka muna, tingnan mo yung sarili mo, De Lima. Bakit tahimik ka dito sa 18 Marines? Bakit tahimik ka sa ghost projects? Bakit tahimik ka sa bigayan sa maleta? Bakit tahimik ka sa mga nakaposisyon sa mataas na posisyon na adik? Eh, ikaw ang tahimik. Grabe na ang nakawan sa Pilipinas. Pati nga pera ng PhilHealth kinukuha na eh. Bakit tahimik ka? Gusto mo mag-react yung Vice President dun sa komentaryo ng isang congressman dahil sa pagbabasto sa babae, di umano? Na wala naman siyang connection dun. Eh, ang pinakapunto rito, pinakamalaking usapin, yung corruption ngayon, tahimik ka. Yang ghost projects, tahimik ka. Uulitin ko, ikaw ba walang ginawang kababuyan para mababoy ang kababaihan? De Lima, nagtatanong lang, wala ka bang ginawang kababuyan para silipan mo sa pagkababae si Sara? Ay, wow. I raise my case. Hindi, kayo na lang tanongin ko. Napakalinis ba nito? Para yung nananahimik na Vice President, walang komentaryo kay Suntay, gamitin? Wala bang kababuyang ginawa to? Sige nga, kayo tanongin ko dyan. Lahat naman tayo may pagkakamali. Hindi tayo nagmamalinis. Pero maninilip ka ng kapwa mo babae dahil gagamitin nyo sa political harassment ninyo. Hindi maganda yan. Katulad din ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Ito na naman tayo sa China. Ang corny nito si De Lima, no? Hindi, ako ewan ko sa inyo mga pink dilawan kayong pinklawan na hindi nyo maintindihan yung kulay ninyo. Hindi pa kayo nakukornihan dito kay De Lima? Meron pang hindi ko gets. Ang bira ka. Feel na feel mo pagkadalaga. Ay, nako, next po. Nako, eto. Matindi itong banat ni Marcoleta. Nadinig nyo na po ito. Ito ay malaman ito. Ito, dapat umaksyon na dito ang Senado. Ito, deratsahan na kasi ito eh. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila
na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Ito matindi. Ayan, ha? Oh. Si Sandro Marcos mismo ang tumanggap ng pera. Wala na kayong lusot dito. Uulitin ko. Yung anak niya mismo na isa pang linisan, tinanggap yung diniliver na maleta nitong 18 Marines. Tapos dumating din si Bongbong Marcos. So dito, pwede pa nilang itanggi na, diniliver, hindi naman ako nagpa-deliver noon, malay ko ba diyan ganyan. Dito, wala na silang lusot. Huwag mong sabihin, hindi mo alam yung diniliver sa'yo kasi anak mo mismo tumanggap at dumating ka rin doon. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado. Ayan, ito. Yan yung problema natin dito kay Lacson. Imbis na sa laki nung ebidensyang hawak, sa laki nung itinuturong tao na talaga may direktang epekto sa bawat hapagkainan ng bawat Pilipino. Dahil siyempre pag nanakaw at involve ang presidente, yung anak at ang kanyang pinsan, ito'y malawakang nakawan ng pamilyang Marcos at Romualdez. Pamilya nila ang nagnanakaw. And etong si Lacson, imbis na imbestigahan, nagdesisyon laban dito sa 18 Marines. 'Di ba? Pala desisyon to si Lacson. Teka muna. Karapatan ng taong bayan marinig. Kasi pera ng taong bayan yung ninanakaw. Bakit isang tao lang ang magdi-decide? Ito hindi natin maintindihan dito sa lintik na Lacson na ito. Ang kapal ng mukha mo, Lacson. Gustong marinig ng taong bayan yan, ba't ikaw lang nagdi-decide? E di paharapin mo sa Blue Ribbon Committee, ngayon, pag mali ang mga pinagsasabi, di banatan, gisahin mo kung gisahin. Kung kinakailangang pitpitin mo ang itlog ng mga yan, pitpitin mo. Pero bigyan mo sila ng araw na masasabi nila ang kanilang pahayag dyan sa Blue Ribbon. Ito si Lacson, hinaharang agad eh. Ngayon, nagsasalita na naman si Marcoleta. Tapos tatahimik ka na naman diyang bakla ka. Didiretsuhin ko na to si Lacson. Gawaing bakla yan eh. Ito hinaharap ka ni Marcoleta. Nung unang kinumpronta ka niya sa plenaryo, nag-speech si Marcoleta. Kumbaga, tawagin mong stage yan, kung ano man ang tawag niya dyan, tinawag harap-harap kayo. Hindi ka nagsalita, tas nagsalita ka sa media. Nag-post ka ng kung ano-ano. Naging keyboard warrior ka. Ngayon, nagsasalita na naman si Marcoleta, hindi ka na naman sasagot. Tapos magsusumbong ka na naman sa media, sumbongero ka. Magsusumbong ka na naman sa social media, sumbongero ka. Sumagot ka kay Marcoleta. Tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Yun. Diba?
Ano, Lacson, tanong kita, ano man tingin mo sa sarili mo? Diyos? Hari? Ikaw lang ang magdidesisyon? Hari ka ba ng Pilipinas? Tama si Marcoleta eh. Kung sa tingin mo, sablay itong 18K, sa tingin mo mali yan, mas lalo mong dapat imbestigahan. Para makita ng taong bayan na teka muna, peke ito sinasabi niya. Peke ito sinasabi nila, pitpitin natin ang itlog na ito mga ito. Nang makita ng taong bayan, they are fake. Di ba? Ito tatandaan nyo. Mga sa taong bayan, kapwa ko Pilipino. Ang takot lang sa imbestigasyon may itinatago. Pansinin nyo yan. Yaan po ang laging direksyon nila. Yaan po ang lagi nilang game plan. Iiwas sa diskusyon. Ang takot sa imbestigasyon, yaan ang magnanakaw. Or may pinoprotektahang magnanakaw, guilty yan. Or, kung ito mang 18 Marines, takot sa investigasyon, sinungaling. So, ganun lang yan. Magnanakaw ka, may pinoprotektahan ka magnanakaw, or sinungaling ka. Ngayon, sinong takot sa investigasyon? Etong si Bongbong Marcos. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nako. Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam? Ayan. Kain suka yan. Protektado niyan ang Bongbong Marcos, di ba? Ang partido niya yan. Kinausap ba? Ibig sabihin lang, 20 ang member ng BRC, ng Blue Ribbon, kinausap man lang. Kinausap ba? O desisyon lang to ng feeling hari. Feeling Diyos na si Lacson. Si Senador Kiko? Kakampi rin nila yan. Puro nila kakampi. Si Senadora Risa? Isa pa yan. Kain suka rin yan. Yan yung grupong kain suka. Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila Yun lang inyong naman yun. umpisahang pakinggan? Ang daming investigasyon. Hindi naman sinasabi na kampihan nyo tong 18 Marines. Sa laki ng ebidensya, sabi nyo nga, sundan natin ang ebidensya. Eto, laki na ng ebidensya. Ano pa ba ang kailangan para pakinggan sila? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Tinan mo, tama-tama yung sabi niya. Gusto pa ba niyong maleta magsalita? Ako talaga, kung ako tatanungin nyo ito yung opinion ko lang. Malaki na tanggap niyan si Tito Sotong Maleta at si Ping Lacson. Malaki po yan. Nakinabang din yan. Yung ganyang paghaharang. Kasi baka mamaya, mapunta sa kanila eh. Ako, duda ko lang to Kasi si Tito, di ba, dinilibiran daw. Sino ba boyfriend niya dyan sa Senado? Di si Ping Lacson. Posibleng hindi lang nilabas nitong mga Marines
na diniliberan din ng maleta itong si Lacson para masimulan sa Blue Ribbon Committee yung investigasyon. Tapos, pag nasimulan na, doon nila isisiwalat. Na posibleng alam ni Lacson, nakatanggap din siya ng maleta. Kaya, ayaw niyang payagan. Nagigets niyo po? Bakit? Alam niya, mabaho rin siya. Sisingaw ang baho niya pag nakatungtong sa Senado itong 18 Marines. Kaya ako, ang opinion ko talaga dito, tumanggap din ng maleta yan si Lacson. Kaya takot eh. Wala ka namang gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo. Halimbawa ako'y hamunin nyo ng drug test. Lalabanan kita araw-araw. Gusto mo magpa-drug test tayo araw-araw basta sagot mo. Bakit? Wala akong kinakatakutan. Matatakot ka lang naman sa drug test pag addict ka eh. Tama o tama-tama? O, ganun din doon. Yung grabe kaiwas ni Lacson na super obvious na to the point na nakakahiya na. I mean, kung ako anak niyan, kahihiya ko yan, loko-loko na yan. Obvious eh. Kung kamag-anak ko yan, kahihiya ko yan. Halatang halata. Kaya, palagay ko, may tinatago din yung Marines na ebidensya labang kay Lacson. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ayo. In-explain ko na. Ako, tanungin ko ulit kayo ha. Kayong mga manonood. Sang-ayon ba kayo doon sa aking naiisip? Bakit? Kasi alam nyo, pwede namang talagang bata siya ni Bongbong Marcos, iniiwas niya eh. Pero hindi yung ganitong nakakahiya na siya. Meron yan. Meron yan. Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin Yun. at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Ito. Ang paghadlang sa katotohanan, hindi lang yung inaawat mo yung totoo. Bigyan kong pansin itong mga tahimik. Kung kayo, alam nyo yung kalokohan at tahimik kayo, may sagutin din kayo sa Diyos. Tatandaan nyo yan. Obligasyon nyong magsalita kung alam nyo. Pero kung pinili mong manahimik kahit alam mo yung nakawan, duwag ka. At ayaw ng Diyos ang duwag. Nagigets nyo? Hindi lang yung the likes of Lacson na hinaharangan yung katotohanan. Pati yung tahimik sa katotohanan, kasalanan. Kung alam mo. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Ito ay talagang sisirain ni Lacson itong Blue Ribbon. Ito po, next thing na natin. Ito may post si Doc Lorraine ha. Naku, matindi itong post ni Doc Lorraine. Okay? So, basahin natin. Dumating si Pangulong Marcos nyo
sa New York City bandang 2:45 PM noong March 8. Yan, kasama ang mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas para sa isang working visit. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatakdang magbigay ng mensahe ang Pangulo. Yan. Sa Commission on the Status of Women sa United Nations. Magkakaroon din siya ng bilateral meeting kasama ang Secretary ng General ng UN. Yan. Pero ito yung post. Mahaba yan. Basahin nyo na lang. Pero ito yung post ni Doc Lorraine. I'd like to inform BBM that my brother and my tita are doctors at the Johns Hopkins. Wala lang. FYI lang. Ang tanong, ano kaya ang ibig sabihin ni Doc Lorraine dyan? Ha? Kasi maraming ugong-ugong na ito, si Bongbong Marcos, ay wala namang planong pumunta dyan. Biglaan na naman, di umano yung punta niya dyan. Tapos, sa kasagsagan ng problema natin na pinatitipid ninyo ang mga Pilipino sa pagbiyahe-biyahe at party-party, ikaw pupunta ka ng Amerika. Wala ka namang boses. Wala kang maitutulong, kakausapin daw yung para maayos ang sigalot dyan sa... Anong boses mo? Ni hindi mo nga kaya yung asawa mo eh. Ni hindi mo nga mahinto ang Ghost Project sa Pilipinas. Pupunta ka pa dyan. So marami talagang duda na pansinin nyo. Hindi lang ito una. Meron pang isang pagkakataon na bigla-biglaan na naman siyang umalis ng bansa. Usually kasi yan, naka-announce na yan. Nakaplano na yan. Alam yan. Pero ito biglaan na naman. At yung sinasabing ang sakit niya, meron daw colon cancer. Hindi ko alam, maraming sinasabi. Hindi ko sinasabi yun for a fact na I know that. Pero yan po ang usap-usapin. At balik-balik na daw sa ospital. So, posibleng nagpapagamot ito. Kaya nga nabanggit ito ni Doc Lorraine na yung kanyang kapatid at yung kanyang tita ay doktor. So, Bongbong Marcos, ikaw ba ay nagpapagamot diyan sa New York? Kasi siyempre, pag pumunta ka diyan, gastos yan sa gasolina. Imbis na pakinabangan yan ng maraming Pilipino yung uubusin mong gasolina dyan, siyempre, dala-dala niyan buong eroplano. May entourage yan. Gastos po sa Pilipinas yan. Pambihira ka. Kung kailan tayo namumroblema sa gasolina, kung kailan may nagkaroon ng gera na kailangan ka ng Pilipinas, kahit wala ka namang maitutulong, bigla kang aalis. Kasagsagan ng gera, iiwan mo ang Pilipinas. Anong klaseng leader ka? Gagastos ka nang walang kakwenta. Ang laki. Pag bumiyahe pa naman yan, ang laki ng gastos niyan. Hindi naman yan katulad ko na mag-isa lang eh. May bodyguard yan. May staff yan. May entourage yan. Di ba? Kaya, sagutin mo Marcos. Ikaw ba'y nagpapagamot dyan? At nananawagan tayo sa mga kababayan natin dyan sa New York. Especially may mga kamag-anak na doktor dyan sa sinasabing ospital. Baka naman makapagbigay kayo ng ebidensya at informasyon patungkol sa pagpunta dyan ni Bongbong Marcos. Talaga bang nagpunta siya dyan sa ospital? Ikalat po natin sa social media, syempre with evidence. Okay? Hindi po tayo nananawagan ng basta lang maninira. Nananawagan tayo ng transparency. Basta may kasamang ebidensya, kung may picture, may videos, mas maganda.
Okay? So tulong-tulong po tayo. Maraming salamat po doon sa mga nanood ng vlog na ito at ako po ay nagpapaalala pong muli na huwag niyo pong kalimutan na i-like tong video na ito. And sana po huwag niyo rin kaligtaan na doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News, subscribe po kayo. Subaybayan niyo po ang ating vlog araw-araw. And sana mapanood nyo ang aking mga video simula't simula hanggang sa matapos. Thank you again sa mga nakapanood. God bless everyone. Kita-kits po tayo muli.